Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako mga kababayan, ilang araw din hon tumahimik ang issue ho rito sa missing sa Bungero. Pero kahapon ho, sa zona ho ni Pangulong Bongbong Marcos, isa ho ito sa mga naging highlights ho ng kanyang talumpati. No? Dahil binanggit niya ho rito ang kaso ho rito ng missing sa Bungero. Pakinggan ho natin. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Palitin lang ho natin, sorry. Okay, tuloy. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Nako po. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Nako po. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Nako po. Ayan mga kababayan nako, mukhang sinasapian na yata itong si Pangulong Bongbong ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Medyo, in fairness mga kababayan iba itong administrasyon na ito. Puro mga malalaking tao ang nakukulong. Wala kayo napapansin? Nung panahon ni Digong, nung panahon ho ni Digong, mga kababayan, ulitin ko lang, nabanggit ko na ito sa mga nakaraang live vlog natin. 2016 to 2022, ang nasabat ho ng kanilang administrasyon na droga. Wala pa yatang 20 billion. Ang alam ko, 14 billion lang. 6 na taon, 14 billion. Pero libo-libo ang namatay sa war on drugs at nagkaroon pa ng extrajudicial killing. At karamihan pa dyan puro minor de edad na walang kasalanan. Tulad nung Kian de los Santos na kung saan pinagbabaril na lang bigla. Bumibili lang ng yelo sa labas ng bahay. Kinuha na ng polis, pinagbabaril na. Dumami, naging agresibo ang pagpatay nun kasi bawat pagpatay, pag pinatay mo, 10,000 isang ulo Pag kinulong mo, walang bayad walang premyo Kaya dumami ang patay. Putok dito, putok doon. Dahil 10,000 dito, 10,000 doon. Tapos, 14 billion lang ang, kung hindi ako nagkakamali, basta wala pang 20 billion. 14 billion lang ang nasamsam ng gobyerno ni Digong. Libo-libo namatay sa war on drugs, extrajudicial killing. Wala pang nakukulong na malalaking tao. Ito namang panahon ni Pangulong Bongbong, wala pang 2028, 3 taon pa lang siya nanunungkulan, may 3 taon pa siya, ang nasamsam na ho na droga ng gobyerno ng Marcos. Nasa kulang-kulang 50 billion na yata. 50 na walang war on drugs, extrajudicial killing. At malalaking tao ang nakukulong ngayon. Napapansin nyo? Ang laki ng diferensya ng trabaho ngayon sa dating trabaho ng administrasyon ni Duterte. Masasabi nyo ba na konti ang droga nung panahon ni Digong? Nasasabi nyo bang konti? Yung turnover ba ng Aquino administration ng Pilipinas kay Digong, konti ba ang droga? Baka konti lang ang nabubuking. Kaya ganun. Ito mga kababayan. Kita nyo naman. Sinusukat akalain nyo na si Pastor Kibuloy makukulong sa administrasyong Marcos. Sabi pa nga raw, magkakagulo daw Saan yung gulo? Dati rally-rally pa kay Kibuloy nanahimik na, wala na. Diba, yun ang sabi ni Robin hindi natin pwede pa kontep yan. Magkakagulo, sa kami ng miyembro niya. Sabi ni Robin. Hindi pwedeng presidente ito si Robin. Hindi pwedeng mangibabaw yung
yung tao sa batas. Gobyerno batas ang mangingibabaw sa tao. Eh, ito pala si Robin, ganun pala sa kanya. Kapag ka ang aarestuhin, may warrant of arrest, isang miyembro ng religious group, ay hindi na po pwede mangibabaw ang warrant or yung batas. Kasi maraming siyang miyembro, gano'n. At wag hulihin, wag arestuhin dahil magkakagulo, gano'n. Yan ang mindset mo. Anong klaseng anong klaseng leader ito pag ganyan? Sinusukat akalain nyo na si Digong, si Duterte, Rodrigo Roa Duterte, makukulong sa administrasyong Marcos. Actually, ako, aaminin ko, kahit nung wala pang dumarating na warrant galing ICC, hindi pa na-aresto si Digong. Medyo nagdududa rin ako eh. Ang isang Duterte kaya talaga maa-aresto ito? Madadala sa dahig ito? Sa administrasyong Marcos? Nagulat na lang ako, nangyari talaga eh. Kaya siguro ito si Robin, sinasabi na pag nakulong si Digong, nakulong si Bato, magpapakulong din ako. Siguro siya sukat akalain, hindi niya rin alam na mangyayari pala ito. Kaya siguro nagsasalita siya ng ganon. Ano nangyari? Kaya sinasabi nila, weak leader. Hindi ito ang weak leader. Kung weak leader ito, hindi mo kung weak leader ang isang presidente, hindi mo hahayaang malalaking tao makukulong sa panahon mo. Matatakot ka eh. Ang weak leader, yung kampo nila Digong. Ang mga DDS. Ang Duterte ang weak leader. Bakit? Hinayaan nila yung mismong pinagtatanggol nila madala sa dahig. Hindi sila nakaisip na ibang paraan para hindi madala doon. Kayo ang weak. Kasi kung hindi kayo weak, kung matalino kayo mag-isip, hindi nadala si Digong doon. Nakapag-isip kayo ng ibang diskarte. Diba? Yung mga anak nito, kaya nyo lang naman mahal ito, kaya nyo lang naman sinusuportan itong mga anak ni Digong dahil lang kay Digong eh. Pero kaya kayo nandiyan dyan, dahil lang naman kay Digong talaga. Pero nahayaan yung madala doon sa dahig. Tapos sabihin nyo, weak leader itong administrasyon, kayo ang weak. Hindi lang bang weak na ganito? Ang lalaking tao ang sinasagupa, hindi natatakot. Sabi ko nga sa inyo, huwag niyong kalilimutan, itong sinasabihan nyo ng weak leader, anak ito ni Ferdinand Marcos Sr., isa sa pinakamagaling na naging presidente sa buong mundo. Ano nyo? Weak leader ba yung ganyan? Ang totoo siya, nakakatakot si Pangulong Bongbong. Ngumingiti, hindi nagsasalita ng bastos, hindi nagtatrash talk, hindi gumaganti ng hindi magandang salita. Ngumingiti lang. Yan ang totoong nakakatakot. Hindi katulad kay Digong, maanghang magsalita, ganito, ganyan, pero wala. Tingnan mo sa China. Ginawa lang siyang tuta. Makita niyo, ganun pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. About doon sa bisig sa bungero, kung sino man ang mastermind dyan. Walang pakialam, kahit mayaman, makapangyarihan o ano man, pananagutin. Ibibigay ang dapat na parusa sa kanya. Kung sino man ang mastermind na yan. Sabi yung mastermind doon, bumibili daw ng bumibili daw ng tawag dito, ng hustisya. Tanong, kaninong term? Kaninong term yung nabibili ng hustisya? Ibang term to. Term ito ng Marcos. Hindi to term nila Duterte, ng Aquino at ano pa man. Marcos ito. Diyan natin malalaman kung yung sinasabi niyong makapangyarihan, malakas, bumibili ng hustisya. Kaya niya bang bumili ng hustisya sa panahon ng administrasyong Marcos? At ito nakakagulat mga kababayan. Ilang araw na nahimik ang missing sa Bungero issue, bigla hong binanggit ni Pangulong Bongbong sa SONA, isa sa naging highlight siyang kasong missing sa Bungero. Ito ngayong araw may breaking news. Naku, mukhang magugulat pa tayo kung sino ang magiging bagong testigo ho na tao diyan ho sa kaso ho ng missing sa Bungero, mga kababayan. Pakinggan nyo itong
pahayag ni DOJ Secretary Boying Rimulya ng DOJ, ha? Tingnan natin. So, sir, after po yung SONA kahapon ni Pangulo, tungkol po dun sa missing sa Bumeros na banggit po niyan, may bago po ba tayong gagawin or mas maiitingin pa? Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo Nako po. na lalabas. Sir, how important ito pong bagong test? Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Sir, medyo konting clue, gaano po kabigat yung mga sasakyan? Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. So, sir, maaaring isa din siya sa mga medyo may kinalaman talaga doon sa pagkawala. Hindi lang yun. Tsaka hindi lang to testimonial evidence. May real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakit. Nako Sir, po. bagong pangalan ba itong nireveal niya? Or... Medyo bago. Medyo bago. Hindi pa namalabas sa inyo. Hindi pa namalabas sa media. Civilian po ba ito? Civilian. Civilian. Yeah. So, abangan lang. Kasi nga, nilalapat pa namin lahat. Nagkaroon kami ng konting aberya. Kaya nga sinabi ko noon, makikiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander. At nangyari naman. Kaya ngayon, malinaw na naman ang Mukhang mabigat itong taong ito, yung bagong testigo kasi ngayong araw na to, si PNP Chief, yung ating world champion sa boxing, si PNP Chief Nicolas Torre III, nagpunta ho, nag-meeting ho sila, nagkita ho sila ni Sec Boying Rimulya about dito sa bagong testigo. Ito rin yung parang nagka-problema yung mga investigador, hindi nila ma-identify, tapos ngayon nalaman na kung sino. Ako, mukhang matindi ito. Sino kaya ito? Mukhang matindi pa ito kay alias Totoy. aming landas patungo sa paglutas nitong problema nito. Sir, bakit po pinarelieve yung isang service mo? Parang parang hindi angkop ang kanyang kilos sa magandang pag-resolve ng kaso. Hindi, parang lang, ayoko kasi nag-aalangan ako sa tao. Ito kasi very important witness to. Sir, siya po ba ay kasama? Ito pong pinarelieve dun sa 12 pulis na Hindi. Iba So, to. hindi naman po sinasabi na may kinalaman. Ba, iba talaga. Hindi naman. Pero meron siyang kinilos na hindi ko gusto. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa prosesong to. Tiwala ang pinakamahalagang rito, magkaroon. Kasi pag wala kang tiwala, paano magsasalita ang mga tao? Right. Kung hindi buo ang tiwala. So, yun lang ang aking sinigurado. So, ano po pinag-usapan niyo po ni General? Yun nga, nagpasalamat ako. Salamat. Sir, meron na rin po pong recommendation to charge from the NAPOL ito ngayon sa mga police. Yeah, hindi ko pa alam. Ayan mga kababayan According ho dito kay SOJ Boying Rimulya, may bagong testigo. Mukhang matindi pa ito kay alias Totoy. At hindi pa nababanggit sa mainstream media. Bago ito, wala rin kinalaman mga polis. Hindi raw kasama ito sa 14 polis yata na kinasuhan na ng NAPOLCOM. Tuloy natin. Let's have to talk to the Viseo. Ayan, mas maganda yung Of Kalinisan. But I will talk audio ngayon. I will talk to Attorney Kalinisan so we can compare notes on the direction of the investigation. Sir, may update na po ba kung kailan mag-resume yung search and operations po sa Taal? Ngayon na siguro. It must be going on already, amigo. Yung Taal operations. Yes sir, Ongoing na. Resume na. May nakuha daw ulit kahapon. Hindi ako sigurado. Wala pa akong update. Mas mauna pa kayo. Buti pa. But sir, no update yet dun sa mga boto na nakuha? Wala pa. We'll get there. Ayan, skip muna tayo dyan mga kababayan. Magpunta muna tayo rito sa isang balita na kung saan yung 12 pulis na isinangkot sa kaso sa kinasuhan ho ng missing sa Bungero. 12 pulis na isinangkot sa kaso ng mga missing sa Bungero, kinasuhan na ho ng NAPOLCOM. Pakinggan natin. Ito yung mga binanggit ni
Ito yung mga binanggit ho ni alias Toto yung nakaraan sa kanyang press conference. Ewan lang natin kung kasama rito si General Estomo. Tama, Estomo, no? Tuloy natin. Sinampahan ng NAPOLCOM ng mga kasong administratibo ang 12 pulis na isinangkot ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero. At bukod kay Patidongan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may lulutang daw na isa pang testigo na may hawak umanong ebidensya. Narito ang aking pagtutok. Matindi ito. 15 araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at 17 kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. Formal ng kinasuhan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa kanilang legal service ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabungero. Grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay na Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at 9 na iba pang pulis. They'll be given time to file their answers. After which, magkakaroon ng hearings dito. Kung kinakailangan, mag-file sila ng kanilang proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But since these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang pinakamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Camp Crame Headquarters Support Service kung saan sinasabing nakakustody ang mga kinasuang pulis pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abogado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News sa reaksyon ng mga pulis na sangkot. Ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Lalo raw silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Papasalamat po kami sa Presidente na nabanggit niya sa SONA na hindi niya lulubayan yung sa missing sabongero. Sana nga po, hinintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan ng NAPOLCOM, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluwensyahan ang kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Dun sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Nako. Sa pulong naman ni na Justice Hindi Secretary nagsasalita ho na yun si Atty. Calinisan ho ng NAPOLCOM, ha? Tuloy natin. Jesus Crispin Remulla at PNP Chief General Nicolas Torre III na pag-usapan ang paglutang ng isa pang testigo na magpapatibay sa mga pahayag ni Patidongan. Civilian. Hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Nako po. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Para sa GMA Iyon ang marlupit. Bukod sa kwento, talagang may ebidensyang siguro bagay or ano. Mukhang matindi rin itong ebidensya, itong testigong ito. Abangan ho natin yan, mga kababayan. Hindi raw ito kasama doon sa mga pulis. Hindi pa rin nalalabas to sa media. Sino kaya ito? Mukhang matindi pa ito kay alias Totoy. Talagang nagbabalita, nag-update si Emily Sumangil talaga, no? Malupit din to si Emily Sumangil. Saluduan natin to, mga kababayan. O ayan ho, mga kababayan, mukha talagang walang sasantuhin ho ang Administrasyong Marcos kahit sino ka pa. Mukhang kung may bumibili man ho ng hustisya, mga nakaraang administrasyon siguro yon. Iba ngayon. Nako. Sabi ko nga sa inyo, anak ko ito ni Ferdinand Marcos Sr. Isa sa pinakamagaling na naging presidente sa buong mundo na hinawakan ng Pilipinas ng 21 taon. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog.